NBI is on alert. Bakit? Dahil daw sa sinabi ni Inday Sara Duterte na 1 year ago or almost 2 years ago mga kadonatics, na nag-hired sila para ipagurgur si Bangag, si Lisa Tanas at si Romualdez. Grabe no? Almost 2 years. Ngayon pa sila nag-alerto. Ay grabe naman. Anong kagaguhan yan at kabobohan? Tingnan nyo naman yung gobyerno ngayon. Grabe ang kademonyuhan talaga nila, no? Ha? Dahil pumalpak sila sa aligasyon kay Inday Sara Duterte patungkol sa SALN, kay Madriaga, sa AMLAC na transaksyon, di ba? Palpak sila mga kadonatics. Alam naman natin yung mga kalokohan nila lumalabas na ngayon palpak yun, palpak talaga, sobrang palpak. Kaya ang ginawa nila ngayon, eto, hindi basta-basta, sobrang grabe. Nag-alerto. NBI is on alert. Bakit? Dahil daw sa sinabi ni Inday Sara Duterte na 1 year ago or almost 2 years ago mga kadonatics, na nag-hired sila para ipagurgur si Bangag, si Lisa Tanas at si Romualdez. Grabe no? Almost 2 years. Ngayon pa sila nag-alerto. Ay grabe naman. Anong kagaguhan yan at kabobohan? Super. Grabe. Ano sa tingin nyo mga kadonatics? Okay, sobrang kapal talaga ng mukha ng gobyernong ito. Ayaw nilang tumigil sa paninira kay Inday Sara Duterte. Ha? Piruin mo, nag-alerto sila, ang NBI. Sa tingin ko lang etong NBI mga kamokong ay talagang tuta ng gobyerno. Biruin nyo, instead na imbestigahan yung 18 na Marines, ang ginawa nila, kinasuhan ng human trafficking ang asawa ni Mike Defensor at yung anak niya. Pero nung nagpresenta si Mike Defensor ng 18 na Marines patungkol sa maleta-maleta, wala silang ginawa. Tahimik ang NBI, tahimik ang Ombudsman, tahimik ang DOJ, tahimik ang lahat. Grabe no? Ngayon may nakita silang butas kung paano atakihin si Mike Defensor. Kaya ayun ang nangyari. Etong nangyari ngayon. Can you imagine that? Ganyan katindi ang gobyerno ni Marcos Jr. Sobrang tindi. 28 kilometers biyahe. Layo pa. And nasa 8 PM na ngayon, marami pa ring motorsiklo sasakyan sa daan. Bakit kaya? Anong meron? Anong meron? Check lang natin yung gasolina natin. Nako, baka maubusan tayo sa gitna ng daan. Ay, pakset unsya mo yun naunsa naman yung gobyerno, nabungog naman sila. Pero sa Vietnam kanang 28 kilometers biyahe una ni mo almost 2 hours tungod sa kadaghan sa sakyanan muna diri. Kaya mas nindot siya gabi kay gamay lang sakyanan, diretso yung biyahe mo, walay traffic kayo. Pero look at that gabi na ni naaagya po yung mga sakyanan, hinana siya katindi. And how much more kung sa daytime, diba? Napakatindi. I-check muna natin yung gasolina natin doon sa gasolinahan na lang para
Diretso diretso, just in case isang hintuan lang, di ba? Check mo muna natin yung gasolina natin, mga kamokski. Right? Kasi ayaw ko sana magpagasolina ngayon kasi you know, ay parang dapat na magpagasolina eh. So may saging pa tayo, may isda tayo, may Baguio beans pa. Mat hindi, di ba? May carrot juice. May carrot juice pa oh. Magkano yung pera? Oh no, wala na tayong pera ah. What the heck? Pwede 40 na lang, 45. Mot Haiba Bonam. Bonam. Bonmuelam. Grabe, ang dami pa rin nagpapagasolina oh. Ibig sabihin daghan kayo nagamotor gyud. Gabiin na ni ha. Gabiin na ni. Ba inana gyapon kadaghan magpagasolina. Full pack paghapon. Basta-basta. So, can you imagine kung kwanto umaga? Ha. Okay. All right. Taghampang ko ano. Parang nabighani sila na naka-record tayo. Masama sila sa YouTube natin. Malubo mo nganong daghan nagpagasolina karon? Oh, parang wala yung crisis sa gasolina kasi tanaw 23 lang. 23,000 VND. It means pag 23,000 VND, big sabihin sa Pinas yan nasa 46 lang. Ayan, di ba? Naka 2.5 liters tayo. 2.5 liters ang 45 pesos or 45,000 VND. Ganito katindi ang baba ng gasoline price nila dito. Naka-zoom in pa si ate oh. Naka-zoom in, naka-zoom meeting pa. Oh, di ba? Tara, let's go. Malayo pa yung biyahe natin, mga kapatid. Careful. Very careful tayo dito. Ayan. Okay. Ayan, let's go. The ride begins. From city to city itong biyahe ko ngayon ha. City to city. Hindi magano kalayo, pero malayo. Layo jud kayo. Ay nako. Alam nyo ba mga kamokski, minsan nag-aalala na lang ako no, dahil sa kaliwat kanan nilang atake kay Vice President. Minsan napaisip ako kung kakayanin ba to ni Inday Sara Duterte, especially the babae pa nga siya, di ba? Hindi nga nakaya ni Renato Reyes mga kamokski nga. Hindi nakaya ni Justice Corona yung mga atake sa kanila, kaya namatay sila. Si Renato nagpakamatay, si Justice Corona na stress, namatay din. Alam nyo ba, may isang tao na culprit niyan sa pagkamatay nila ay walang iba kundi si Trililing. Ngayon ayan na naman,
Sinubukan niya si Tatay Digong noon, sinubukan niya si Pulong, ngayon si Inday Sara na naman. Ganyan katindi itong si Trililing. Sobrang tindi. Ang kademonyuhan niya abot impyerno, hindi abot langit, abot impyerno. Pagpanalangin nato na malampasan ni Inday Sara Duterte kay dili basta-basta ni. Can you imagine, isang babae siya ha, kaliwat kanan yung atake sa kanya. Halos lahat ng ahensya sa gobyerno inaatake siya. Sobra, diba? COA, AMLAC, banks, NBI, DepEd, lahat, name it, mga kamokski, sobra. Di ko ma-imagine yung feeling ngayon ni Inday Sara Duterte, diba? Can you imagine? Almost 2 years ang nagdaan. Oh no, I think yeah, almost 2 years, diba? Ngayon pa nag-red alert yung NBI dahil sa banta ni Inday Sara Duterte. Too obvious talaga yung panggagago nila. Pag pansin nyo yung pattern nila, pag hindi mag-work tong isang strategy nila na sirain si Inday Sara Duterte, they would resort to another thing. Ganyan sila di ba? Sobra. Ngayon, eto na lang, kumakapit na lang si Inday Sara Duterte ngayon sa taong bayan at sa pananalangin natin. Maon na lang gid na, wala na ilain. Kay kung gobyerno ang saligan, nako, baka nga hindi na magwawakas tong gobyernong ito kasi hindi na aalis si Marcos Jr. Nakakatakot talaga. Walang hustisya sa Pilipinas. Isang tao lang binuto na natin naubos lahat. Ubos lahat ang pera ng gobyerno dahil lang sa isang tao. Ganyan kaimportante yung isang leader sa sovereign country. Nakakaapekto sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya nakakatakot talaga pumili ng isang leader. At first time in my life bumoto ako, first time din akong nabudol. Walang hiya, sobrang napakawalang hiya ni Bongbong Marcos. Hay nako, inaamin kong loyalista talaga ako noon. Sobrang hanga ko sa kanyang tatay. Pero after the incident, mga kamokski, yung mga isiniwalat ni Tatay Digong patungkol sa kay BBM, grabe, totally 180 degrees talaga yung turn around ko Sobrang obvious ng atake ng gobyerno sa mga Duterte. Pero inyo, inatake nila si Bongo, inatake nila si Bato de la Rosa, inatake nila si Marcoleta, inatake nila si Mike Defensor, inatake nila si Attorney Harry Roque. Lahat na lang ng kaalyado ng sumusuporta sa mga Duterte ay inaatake nila. Ganyan katindi ang gobyernong ito. At marami pang iba na hindi ko na mention, mga kamokski. Sobrang dami vloggers na sumusuporta sa mga Duterte, inatake nila. Napaka-obvious na talaga yung pag-aatake ng gobyerno. At pa sabihin pa nila na eto, they're just protecting the rights of the Filipino people. Mga satanas, pag sila magsalita, di ba? Para sa taong bayan, palaging sinasama yung taong bayan kahit wala namang sumusuporta sa kanila. Meron siguro mga handful lang. Ganyan katindi. Sobrang tindi. Inaatake gamit yung Okta research nila. Ano pa kaya mga kamokski, ang susunod na gagamitin nilang medium para atakehin yung mga Duterte? Pero ang center of attack, alam naman natin kung sino, si Inday Sara Duterte, dahil tatakbo bilang pagka-presidente. Inatake na nila si Baste, inatake nila si Pulong. Ala, sige,
Huwag na tayo magpapakita ng suporta. Kasi grabe, walay ikyas ang tanan, ha? Walay ikyas. As long as nagsuporta ka sa mga Duterte, wala ka, apel ka sa pag-atake sa gobyerno. Kaya Kiber, ha, mantakin nyo, walang ginawang masama ang gobyerno sa mata ni Clearing Castro. Lahat positive eh. Yung impact sa baba, napaka opposite. Nagdusa yung mga Pilipino. Grabe na, bisa gabi na daghan paghihapon og mga tao. Oo, look at that. Sama ni traffic gihapon. Can you imagine? Malayo na to sa city, ha. Nasa gitna na ako between cities. Hindi pa pala sa gitna. Pero at least mga 10 to 15 kilometers ata from Hanoi. So malayo na. Habang kaliwat kanan na tinitira nila ang mga Dutertes, ha? May mga achievements namang mga nangyayari sa Davao City. Kagaya na lang dito, naging the best city sa whole Philippines ang Davao City. Can you imagine that? What about the cities na kagaya na lang ng Naga City na sabi nila andyan daw yung savior ng Pilipinas na si Leni Robredo? Ha? Bakit wala sa listahan? Paano yung mga city nila Jinky Luistro? Lahat ng mga umatake sa mga Duterte niwala sa listahan. O di ba? Sobrang kabaliktaran ang mga nangyayari. Ha? Left and right yung tirada nila. But look at that. Sino yung paniniwalaan natin ngayon? That's the reason why ang daming naniniwala sa mga Duterte, dahil sa achievements, dahil sa credentials nila. At hindi yan mawawala sa mentality ng mga DDS sa atin, mga Moxki, di ba? At ang sabi pa ni Trililing, may kulto daw tong mga Duterte kasi daw kahit gaano na binalahura ng mga Duterte daw ang Pilipinas, andyan pa rin daw tayo sumusuporta. Saan yung binalahura yung sabi mo, Trililing? Isa kang demonski na talaga, ha? Sana with all the achievements, and you know, mas matindi pa nito, that is twice in a row. Last year sila din yung nanalo, ngayon sila pa rin. See, look at that, di ba? Ganyan katindi mga kamokski. Iyak ang mga detractors, iyak talaga sila, hindi sila makapaniwala eh. Reported by Philippine Star today na grabe, the best city ang Davao City. And hindi yan local survey, ha? Hindi yan national survey. That is WTI. Hohoy. Walang touch of politics yung survey na yan mga kamokski. Dahil nga, ha? Wala naman silang pakialam sa politics natin. Ganyan katindi. Oh, paano yan ngayon? Paano yan ngayon? Best city, safest city pa sa Pilipinas. Oh no. So ano yung mga sinasabi ni Trililing na worst city daw ang Davao City sa buong Pilipinas, di ba? Yung survey niya ay yung bunganga niya lang na napakabaho talaga. Sobrang baho talaga. Dili na ako makaya si Buton. Nakakamatay yung baho ng bunganga ni Trililing. Yan yung survey niya. While yung totoong survey talaga ay nagsasabing napakaganda ng Davao. Ayan ay pinatunayan ng hindi lang taga Davao, kundi yung mga dayo doon. What? World tourist pala yun. Okay, world tourist. What the heck? Best city for tourist. Kasi safe na safe yung city na yan. Hi. Can you imagine that? Oh. Oh. Saan na? Oh. Wala. Iyak-iyak na lang. Sobrang suya talaga sila eh. Kaya hindi nila yan matanggap. Ang objective kasi nila hindi para sa mamamayan. Ang objective ng mga komunistang ito
sirain yung Pilipinas at sila yung mamumuno. Ganyan talaga katindi. Oh, di ba? Iyak na lang ang mga butete. Iyak na lang yun sila. Kaya di tayo nagkamali ng sinuportaan mga kamokski. Talagang nasa katotohanan lang tayo. Can you imagine? Ito pa ang pinakamatindi ha. Bakit nasa tamang landas tayo na sa pagsusuporta ng mga Dutertes? Etong mga Pinklawan, Dilawan, ayan ay nakasuporta sa mga komunista, sa CPP, NPA, NDF, Armed Forces of the Philippines. Kinundi na ng mga congressmen na komunista. Kesyo namatay daw yung tauhan nila. Can you imagine that? Andyan sila sa kongreso para sirain yung Pilipinas. No say si Bangag. No say talaga. Wala siyang say about that. Grabe. Yeah, ang ginawa ni Bangag, ha? Para magiging mapanatag yung loob nila sa kongreso, tinanggal yung NTF LCAC. Yun yung ahensya na yan para sugpuin yung mga komunista. Tinanggal ni Bangagske. Bakit kaya? Itinayo yan ni Tatay Digong, tinanggal ni Bangag. Ibig sabihin yan, gobyerno komunista na din. Di kaya ha? Pa show off lang nila yan. Part of their games mga kamokski. Yang may namatay na eto mga komunista, para sabihin may ginawa silang maganda. Ay nako, sugpuin kaya ang komunista. Sobrang tindi ng mga politiko sa Pilipinas. Grabe na talaga ang mga nangyayari ngayon. Ho 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 ho. What the heck? What the heck? Grabe. Ana lang mo, cross lang ka, nakaitim ka pa. What the heck? Parang naka-cross lang, parang tumawid lang sa balcony nila eh. Sa loob ng bahay, naka-cellphone pa. What the heck? Sama na siya eh. Very confident yung mga Vietnamese na tumawid dito kasi nakasanayan na nila yung ganitong mga ikaw kung bago ka, nako, you have to be very careful. Tatarara. Alright mga kamoksi, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana naman mag-like and subscribe ka. Bisitahin nyo naman ang Neborn natin na channel. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless you sa buhay nyo dyan sa Pilipinas. Bye bye.